Kinagabihan nun kapuso, pinilit kong mag-review dahil exams ko kinabukasan pero hindi ako nakapag-concentrate dahil sunod-sunod ang pagtunog ng cellphone ko. 10 text kagad nang naipon nung tinanang to. Galing kay Chris at kay Brenda. Una kong binasa ang text ni Brenda at ang sabi niya, "Friend, gusto ko nang mamatay." Noon ay naalarma ako kasi bakit biglang nagte-text ng ganon si Brenda? Bakit, what happened? Reply ko tsaka ko binasa ang iba pang text niya kaso message ni Chris ang nabuksan ko. Sabi niya, "Please Melanie, forgive me. I love you and I can't afford to live without you." Hindi ko nireplyan si Chris. Binuksan ko ang isa pang text ni Brenda. Si James, "Friend, huling-huli ko. May iba siyang girlfriend. I want to kill him." Noon ay tinawagan ko na si Brenda. Umiiyak siya nung sagutin niya ang tawag ko. "Relax, Brenda. Lalaki lang yun, ano ka ba? Kaya mo siyang palitan kahit 10, sabi ko. "Pero friend, mahal na mahal ko siya." "Well, huwag kang tanga. Niloko ko na nga, mamahalin mo pa?" "Hate him. Bukas sasamahan kita. Mumurahin natin siya," sabi ko. "Hindi ko kaya, friend," sagot niya. "Kaya mo yan. Umiyak ka na ng umiyak ngayon. Ubusin mo na lahat ng luha mo dahil bukas is going to be a brand new day for you, okay?" "Okay," sagot niya. Noon ay in-off ko na lang ang cellphone ko pero ilang segundo pa lang ay nag-ring ito. Si Chris naman ang tumatawag at sinagot ko. "Bakit?" Suplada kong tanong. "Huwag mo akong iwasan, please," sagot niya. "Yun ang tama, Chris. Yun ang tama. Ang maglimutan na tayo. Pero mahal kita, Melanie. Akala mo lang yan, Chris. Hindi mo pa ako kilala. Hindi ako karapat-dapat para sa'yo. Kahit ano pa yan, Melanie. Mahal kita, alam mo yan." "Hindi, Chris. Advice ko sa'yo, humanap ka na lang ng iba, Chris." "Melanie, wag naman. Ano bang problema natin? Bakit tayo nagkakaganito? Yun bang ginawa ko kanina? Nung na-realize ko, mali ako. Kaya humihingi ako ng tawad." "Hindi lang yun, Chris. Actually, wala na sa akin yun. Ang sa akin lang ay hindi ako ang tamang babae para sa'yo. You deserve someone better, Chris. Bakit mo ba yan sinasabi? Bakit hindi mo ako diretsahin?" "Sige. Chris, makinig ka. Dahil aaminin ko sa'yo ang totoo. May masamang nangyari sa nakaraan ko. Isang nakakahiyang pangyayari. At doon ko nawala ang virginity ko." "Anong pangyayari? Na-rape ka ba?" "Hindi naman ako na-rape pero nabilad ako sa sobrang kahihiyan. Pati family ko, ikinahiya nila ako at halos itinakwil nila ako. Yun lang, Chris, ang masasabi ko at kalimutan mo na ako." "Melanie, hindi pa rin nagbabago ang pag-ibig ko sa'yo. Nakaraan na yun eh. Hindi na yun importante sa akin." Madali lang sabihin yan, Chris. Pero mag-isip ka rin. Ako ba sa tingin mo ang babaeng mamahalin mo? O baka naman makakakita ka pa ng ibang mas okay sa akin? Kung ako sa'yo, maghanap ka na lang ng iba." "Hindi, Melanie. Ikaw pa rin ang mahal ko at wala akong pakialam sa nakaraan mo. Kalimutan mo na ako, Chris, dahil kakalimutan na kita." "Hindi. Wala namang problema sa akin, Melanie.
Siguro nga walang problema sa'yo, pero sa akin meron. Dahil ako mismo ang iiwas sa'yo, dahil alam mo na ang sekreto ko. Hindi mo ako maiiwasan, Melanie. Masyado kitang mahal para basta na lang kita pakawalan. Hindi ako papayag. Mahal kita. Tandaan mo yan, Melanie. Mahal kita. Ikaw ang siyang ligaya ko, nagbibigay sigla sa puso ko. O giliw ko, pakinggan mo ang nais sabihin ng aking puso na mahal, mahal na mahal kita. Hindi ako magbabago, asahan mo ito. Mahal, mahal na mahal kita. Ang puso ko'y iyong-iyo, asahan mong maghihintay sa'yo. Ang puso ko'y lulumbay kung di ikaw ang kapiling sa habang buhay. Pag-ibig ko'y walang hanggan, maghihintay sa iyo magpakailan pa man.